Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Lumipat ang eksena sa inyang Holy Land. Sa loob ng pangunahing bulwagan, ang mga matatanda ay nagtipon. Ang inyang Holy Master na si Duan Changda ay pumikit ng maluwag. Kakatapos lamang, isang alagad ang pumasok at nagulat, ipinapaulat sa banal na Panginoon. Ayon sa ulat ng mga tagapagbantay ng kaharian, ang Demon Supreme na Black Tiger na si Ming Judang at Demon Supreme ng Tribong Linghu na matandang ninuno ay lumusat sa Nanling Barrier at ngayon ay pumasok na sa Zhongshan Mainland. Nang marinig ito, ang mahinahong ekspresyon sa mukha ni Duan Changda ay nawala, hindi niya napigilan ang kanyang pananabik at nagtanong, bakit pinilit ng dalawang Demon Supreme na pumasok sa kaharian? Yumuko ang alagad at sumagot, mukhang hinahabol nila ang isang itim na asong demonyo. Sa pakikinig sa kanyang iniulat, si Duan Changda ay tumahimik, bahagyang pinagpapawisan habang naisip niya, ang isang itim na asong demonyo ay maaaring magbanta sa dalawang dakilang Demon Supreme, tiyak na may masamang balak ito, hayaan na, ang mga Demon Supreme ay kailangang harapin ng banal na Panginoon ng apat na banal na lupain, mauuna muna ako upang salubungin sila. Pagkatapos ay kinaway niya ang kanyang kamay na may hawak na stick. Agad na kumilos si Duan Changda patungo sa pinto. Bago umalis, nag-utos siya, mga matatanda, pangunahan ninyo ang mga alagad na bantayan ang banal na lupain at maghintay ng karagdagang utos. Ang mga tao sa likuran niya ay yumuko sa pagsunod, sinasabing, opo, susundin namin ang mga utos ng banal na Panginoon. Bumaba si Duan Changda sa kanyang espada, bahagya itong tinapat gamit ang kanyang paa. Pagkatapos ay naglaho sa isang ulap ng alikabok. Sumugod siya pasulong, humahati sa hangin at mga ulap, pagkatapos ay kumuha ng isang maliit na perlas, sinasabi, mga matandang kaibigan, ang Demon Supreme na Black Tiger na si Ming Judang at Demon Supreme ng Tribong Linghu ay lumusat sa harang ng inyang Holy Land at pumasok sa Zhongshan Mainland. Tila sila ay patungo sa hilaga, ano ang inyong mga saloobin? Pagkatapos ng pangungusap, agad na lumipad si Duan Changda, di nagtagal, ang maliit na bagay ay lumipad mula kay Duan Changda patungo sa Duo Holy Land. Sa sandaling yun, si Lu Wanfang, ang Holy Master ng Duo Holy Land, ay nakaupo pa rin ng mahinahon sa palasyo, ang maliit na bagay ay lumapit sa kanyang tainga at naghatid ng mensahe, matapos marinig ng malinaw, siya rin ay nagsalita, kahit ano pa ang layunin, kung ang Demon Supreme ay maglakas loob na sumalakay, hindi tayo maaaring tumayo lamang. Umalis si Lu Wanfang sa kanyang pwesto. Siya ay sumulong at pinagtibay, kapatid na Duan, huwag kang mag-alala. Ako ay agad na magsisimula upang salubungin ang mga matatanda. Sa mga mata ni Lu Wanfang ay may determinasyon, pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay upang ipasa ang Jade Token. Kasabay nito, sa Taishan Holy Land, sina Su Shitian at Chang Zuan ay naglalaro ng chess, narinig din nila ang kasalukuyang sitwasyon mula sa Jade Token ni Duan Changda. Si Su Shitian ay kinakabahang bumulalas, ang angka ng demonyo sa Nanling ay tumigil sa napakaraming taon. Bakit maglalakas loob ang dalawang Demon Supreme na salakayin ng Zhongshan Mainland sa pagkakataong ito? Hindi agad tumugon si Chang Zuan, kinuha niya ang isang piraso ng chess at gumawa ng isang maluwag na galaw, pagkatapos ay nagmuni-muni, malamang dahil sa ilang kayamanan. Si Su Shitian, nakakaramdam ng pagkabigla, ay sinabi, kapatid na hindi mo ba nakikita ang panganib? Ang Nanling ay patungo sa hilaga na siyang Taishan Holy Land. Hindi ito pinansin ni Chang Zuan at gumawa ng isa pang galaw, mahinahon niyang hinimas ang kanyang mahabang balbas, buong kumpiyansang tumugon, patungo sa bundok Taishan, dapat munang dumaan sa bayan ng Xiaoy, sa kontrol ni Master Ye at dalawang Supreme Demon, anong kaguluhan ang maaari nilang idulot? Si Chang Zuan ay naglagay ng isang piraso ng chess at sinabi, kung naiinip ka sa buhay, masigasig niyang bulalas, sumama ka na lang, hindi na ako babalik. Gayunpaman, sa katotohanan, ang kamay ng matandang ninuno ng Linghu ay patuloy na nanginginig, tahimik na iniisip sa kanyang sarili, ang puno ng willow na iyon ay maaaring hindi isang mataas na antas na espiritu, ngunit ang binatang iyon ay mas nakakatakot. Habang ang matandang ninuno ay tumatakbo palayo, may isang bagay na humahabol sa kanya mula sa likuran. Nang matanto ng matandang ninuno ang lahat, huli na ang lahat, hindi siya nakatugon sa oras at napalibutan ng madilim na enerhiya, tila hindi makalaban na parang siya ay nilalamon ng madilim na enerhiya.
Sa sandaling yun, lumitaw si Ming Judang na may masamang ngiti, nagkita muli, matanda, wika ng matandang ninuno ng lingho, matagal na panahon, dalawa si. Siya ay lubusang napigilan, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pagkabigla. Demon Supreme Black Tiger, Ming Judang, nauutal niyang sabi. Lumapit siya sa kanya nang may ngisi, hinabol mo rin si Black Emperor, mukhang wala kang napala. Ang matandang ninuno ng lingho ay malamig na suman goat, nanlaban ang kanyang mga labi, ano naman. Sa sandaling ito, iminungkahi ni Ming Judang ang isang palitan, kung ang iyong tribong lingho ay sumailalim sa aking Black Tiger clan, maaari kong alagaan ang itim na asong yun para sa iyo, paano mo gusto? Ang matandang ninuno ng lingho ay kagagaling lamang sa lugar ni Ye Changqing at naalala ang mga nakakatakot na karanasang kanyang pinagdaanan, siya ay tusong umiti. Kinukutsa siya sa kanyang loob, hangal na pusa, kung gusto mong mamatay, tutulungan kita. Nagpapanggap na kawawa, ang matandang ninuno ng lingho ay nagsimulang humagulgol at nagsabi, Demon Supreme Black Tiger, hindi ko itatago sa iyo, hinabol ko si Black Emperor, ngunit tumanggi siyang palayain ang kanyang bihag at ako ay kanyang sinugitan ng malubha. Si Ming Judang ay tila hindi naapektuhan, nagkunot noo at nagngalit ng kanyang mga ngipin. Huwag mong subukang linlangin ako. Si Black Emperor ay nasa Demon King Realm lamang. Paano niya matatalo ang isang Demon Supreme na tulad mo? Nagpatuloy ang matandang ninuno ng lingho, dahil nasa kanya ang Demon Emperor painting. Nang marinig ito, nagulat si Ming Judang at bumulalas. Demon Emperor painting, ang banal na bagay ng angkan ng demonyo, pinalaki ng langit at lupa sa alamat. Tiningnan ng matandang ninuno si Ming Judang na parabang ang kanyang isip ay nabura nito. Kaya pala ang tusong sorong ito ay naging mailap, kung nais ng aking Panginoon na maging Demon Emperor, ang bagay na ito ay hindi maaaring mawala. Pagkatapos ay unti-unting naglaho ang itim na aura sa paligid ng matandang ninuno ng lingho, madilim na nagtanong si Ming Judang, nasaan si Black Emperor ngayon? Nang marinig ito, siya ay ngumisi, si Black Emperor ay nagtatago sa maliit na bayan sa ilalim ng bundok Taishan, siya ay protektado ng Demon Emperor painting. Hindi lamang tumaas ang kanyang paglinang, ngunit siya ay naging labis ding ambisyoso. Sinabi pa niya na sa Demon Emperor painting sa kanyang kamay, kaya niyang duminahin ang angka ng demonyo sa loob ng ilang taon. Sa pakiramdam na minamaliit, hindi napigilan ni Ming Judang ang kanyang sarili, labis siyang nagalit kaya ang kanyang mga mata ay namuti at isang malalim na pulang aura ang nagmula sa kanya. Pinagalitan niya, maliit na nilalang, maglakas loob kang magsalita ng mayabang. Dahil sa galit, tinawag ni Ming Judang ang Black Tiger Flag, isang saglit lamang, sumugod siya gamit ang kanyang sariling katawan, ang demonyo ay makikipagkita sa kanya. Sa sandaling naglaho ang figura ni Ming Judang, ang matandang ninuno ng lingho ay ngumisi, hangal na may tapang ngunit walang plano, sa pagkakataong ito ay makikita ko kung paano ka mamamatay, pagkatapos ay ngumisi siya ng may kasiyahan. Ngunit bago pa man may magawa ang matandang ninuno ng lingho, isang boses ang tumunog upang pigilan siya, Demon Supreme Lingho, pakiusap tumigil. Lumingon siya na may kunot na noo at nagtanong kung sino yun sa sandaling yun, mabilis na lumitaw sina Lu Wanfang at Duan Changda, ang dalawa kasama ang dalawa pang alagad ay sumulong upang palibutan ang matandang ninuno ng lingho sa kanilang paningin. Mayabang siyang nagsalita, sina Inyang at Duo na dalawang dakilang banal na Panginoon pala, ano ang nagdala sa inyo rito? Nang walang karagdagang usapan, taimtim na sinabi ni Duan Changda, tigilan mo ang pagpapanggap, sinira mo ang kasunduan sa pagitan ng mga tao at demonyo sa paggamit ng Demon Supreme Cultivation upang salakayin ang Zhongxiao Mainland, dapat mong malaman ang mga kahihinatnan. Hindi napigilan ni Lu Wanfang na manatiling kalmado at nagtanong, ano sa wakas ang iyong layunin? Ang matandang ninuno ng lingho ay parang pasang nasa mainit na bubong. Siya ay nagbalak ng isang masamang plano sa pagpapasya bigla, gawin ito hanggang wakas at ibuhos ang lahat ng sisi sa ulo ng matandang ninuno na si Ming Judang. Ang matandang ninuno ng lingho ay tunay na isang matandang sorrow, hindi pinahahalagahan ang katapatan, kayang gawing itim ang puti, agad, ang matandang ninuno ng lingho ay nagbago sa isang kaawa-awang biktima, ginagampanan ng isang trahedya na eksena, humagulgol at isinalaysay, maaaring hindi alam ng dalawang banal na Panginoon. Ngunit ako ay pinilit ni Ming Judang ng Black Tiger Clan na tulungan siyang maghanap ng kayamanan, ginagampanan ang papel ng isang mapait na biktima. Nagpatuloy ang matandang ninuno ng lingho, si Ming Judang ay lubhang sakim,
Umaasa sa Black Tiger Flag upang makontrol, kararating lamang malapit sa bundok Taishan upang agawin ang Demon Emperor painting. Ang mukha ni Lu Wanfang ay puno ng pagkabigla, bulalas niya, ang Demon Emperor painting, hindi ba yun ang maalamat na artifact ng Demon Emperor Enlightenment? Tumango ang matandang ninuno ng Linghu bilang kumpirmasyon, oo, natuklasan ni Mingju Dang ang kinaroroonan ng artifact, sinira ko ang kanyang mga plano at ako'y kanyang pinabayaang sugatan. Mabilis na naramdaman ni Duan Changda ang isang natitirang aura sa hangin, maingat na tinasa, mayroon ngang aura ng Black Tiger dito, at ang mga sugat sa matandang ninuno ng Linghu ay hindi peke, pagkatapos ay mahigpit na idineklara, Demon Supreme Linghu, ako at ang Holy Master ng duo ay personal na hahanapin ng bakas ni Mingju Dang, dahil ikaw ay pinilit ng iba at hindi na imbestigahan sa pagkakataong ito. Umalis ka kaagad sa Zhongxiao mainland. Agad na tumugon ang matandang ninuno ng Linghu ng may luha, sinusunod ko ang mga utos ng Holy Master ng inyang, aalis na ako ngayon. Matagumpay na nalinlang ang isang tao, siya ay nagmadalang tumakbo ng may kasiyahan, matandang magnanakaw na Black Tiger, tiyak na patay ka na sa pagkakataong ito. Kasabay nito, sa bayan ng Xiaoy sa ilalim ng nakakapasong araw ng tag-araw, ang tanawin ay payapa pa rin, si Sheng Yan sa anyo ng isang maliit na puting soro ay maingat na ginamo at binalot ni Ye Changqing, na pagkatapos ay binuhat ang maliit na soro na may panatag ng ngiti, ito ay isang mababaw na sugat lamang, malamang na mabilis itong gagaling. Ang mga kilos ni Ye Changqing ay nagpamangha kay Sheng Yan, nagpatuloy siya sa pagtitiyak sa maliit na batang babae, okay ka lang, ngunit hindi niya alam na ang puso ni Sheng Yan ay puno ng emosyon. Lihim siyang napabulalas sa kanyang puso, isang taong may mataas na paglinang na gumagawa nito sa akin, napakagaling. Si Black Emperor sa tabi niya ay tumingin sa kanya ng may pagsang-ayon, tingnan mo, ang Panginoon ay pala kaibigan at madaling lapitan gaya ng sinabi ko. Ngunit makalipas ang isang sandali, biglang dumilim ang langit, lumingon si Ye Changqing na may dilat na mga mata, hindi maintindihan ang nangyayari, bakit biglang dumilim? Isang makapal na madilim na pulang agos ng hangin ang lumitaw sa kalangitan kung saan tumalon si Mingju Dang sa bakuran ni Ye Changqing, nagpakita ng may malakas na boses, isuko mo ang Demon Emperor painting, ililigtas ang iyong buhay. Nang makita si Mingju Dang, si Black Emperor ay agad na naging balisa, hindi ito maganda. Hindi napigilan ni Sheng Yan na magulat, nakanganga, si Mingju Dang ba yun? Si kapatid na Willow sa tabi niya ay hindi mapakali, nagtanong siya, sino ang maingay? Isang lilang aura ang tila lumitaw sa kalangitan, ang aurang ito ay nagpakita sa katawan ni Mingju Dang, pagkatapos ay unti-unting naglaho ang madilim na hangin sa kanyang paligid. Ibinuka niya ang kanyang bibig, hindi ko inaasahan na makakita ng isang sinaunang free demon dito, si Black Emperor ay umasa sa iyong proteksyon upang maging mayabang, hindi ba? Pagkatapos ay tumuwid siya. Ang kanyang mukha ay puno ng mga berdeng ugat, lumaki ang kanyang mga mata at malakas na sumigaw, Black Tiger Flag, ibuka mo. Habang lumitaw ang bandila, ang hangin sa kanyang paligid ay naging matingkad na pula, ang 5 masasamang espiritu ay nakulong, ang 10,000 demonyo ay nakulong na lumitaw ang Black Tiger Flag at isang malakas na madilim na pulang aura ang tumangay kay kapatid na Willow. Makalipas ang ilang sandali, walang magawang bulalas ni kapatid na Willow, nakakahiya, ako ay nasusupil. Nakita ni Black Emperor ang sitwasyong ito at hindi napigil ang mag-alala, kapatid na Willow, ano ang mali? Si kapatid na Willow ay nag-isip din, ang taong yun ay tila may isang mahiwagang sandata, ako ay natrap sandali. Nang marinig ito, agad na napagtanto ni Sheng Yan at sinabi, ito ang Black Tiger Flag, pagkatapos ay sinabi ni Sheng Yan kay Black Emperor, sa tulong nito, ang lakas ng labanan ni Mingju Dang ay tumaas ng hindi bababa sa 5 beses, nang makita ni Black Emperor si Mingju Dang na dumarating, hindi siya nagsalita at tumakbo palayo, iniisip sa kanyang sarili, maglakas loob na maging mayabang sa mansyon ng Panginoon, ako ang bahala sa kanya. Tumawag si Ye Changqing mula sa likuran, Black Emperor, nagtataka sa mga kilos ng kanyang alaga, nagtaka siya kung bakit ito tumakbo sa labas. Si Black Emperor ay sumugod ng diretso patungo kay Mingju Dang sa isang matigas na paraan, Mingju Dang, huwag masyadong mayabang. Nang makita si Black Emperor na papalapit sa anyo ng isang itim na aso, tumawa si Mingju Dang ng matagumpay, ikaw pala si Black Emperor, dumating ka sa tamang oras,
panoorin ang galaw na ito. Agad siyang sumalakay patungo kay Black Emperor. Ang itim na aso ay hindi rin madaling madaig. Agad niyang ibinuka ang kanyang bibig upang lumikha ng isang kalasag, hinaharangan ang pag-atake. Sa pagharap kay Mingju Dang sa itaas, si Black Emperor ay nagngalit ng kanyang mga ngipin sa pagkainip, sumidhi ang diwa ng labanan sa kanya. Determinado na panatilihing tahimik ang lugar na ito, tumalon siya mula sa lupa upang harapin si Mingju Dang. Ang mukha ng matanda, madilim at walang ekspresyon, ay umatras at nagbago ng kanyang pwesto sa hangin, pagkatapos ay nag-teleport upang maghatid ng isang palad na suntok kay Black Emperor. Ang suntok ay nagpabagsak kay Black Emperor sa lupa, malubhang nasugatan at dumudugo. Pagkatapos ay hinawakan siya ni Mingju Dang at inihagis ng may lakas na nagdulot ng pagyanig, nagtaas ng alikabok, tumawa ng may paghamak, tinutuya ni Mingju Dang, ang lakas ng aso ay ganyan lamang. Si Tu-Si ay tunay na walang silbi. Binuhat niya si Black Emperor sa hangin sa isang irap lamang ng kanyang kamay, nagbabanta, ibigay mo ang Demon Emperor painting, o huwag mong sisihin ako kung hatiin ko ang iyong banal na kaluluwa. Sa kabila ng kanyang matinding pinsala, si Black Emperor ay nagpapanatili ng isang mapanghamong ugali at sumagot, ginulo mo ang Panginoon, mas mabuting umalis ka na agad o wala kang mapaglilibingan mamaya. Si Mingju Dang, puno ng paghamak, ay sumagot, Panginoon, ikaw ay nasa bingit ng kamatayan at naglalakas loob ka pang magmalaki at magbanta sa akin. Kakatapos lamang, isang malakas na boses ang tumawag Black Emperor. Agad na napahinto si Mingju Dang dahil sa tawag, sumulyap siya at nakita si Ye Changqing na sumusugod patungo sa kanya. Ang kanyang katawa ay nagliliyab, mabilis na nagtanong si Mingju Dang, nakikipag-away ka na naman sa labas. Ang mabangis na aura na nagmumula kay Ye Changqing ay nagtulak sa kanya, may malamig at matalim na tingin sa kanyang mga mata. Di nagtagal, isang malakas na puwersa ang direktang nag-api kay Mingju Dang, na nag-iwan sa kanya na hindi makalaban. Ano ito? Hingal niyang sabi sa hindi makapaniwala. Biglang, isang malakas na pagsabog ang naganap, at si Mingju Dang ay agad na nagbalik sa kanyang orihinal na anyo bilang isang matandang itim na tigre. Naguguluhan, isang pagpapakita lamang ng lakas ay nagpabunyag sa aking tunay na anyo. Si Ye Changqing, hindi pa rin alam kung ano ang nangyayari, ay sumugod ng galit upang magtanong, nakalimutan mo na agad, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano kita haharapin. Nang makita ang mabangis na kilos ni Ye Changqing, hindi napigilan ni Mingju Dang na lumaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha, bakit ang lahing ito ay nagtataglay ng gayong malakas na paglinang. Lumabas si Ye Changqing ng pinto. Pagkatapos ay buong pagmamalaking sinabi, naalala mo na ba ako ngayon, tingnan natin kung paano kita haharapin. Ang espasyo ay agad na natahimik na para bang may mga tunog ng kuliglig na huni, si Ye Changqing ay tumayong hindi gumagalaw, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Mingju Dang. Sa sandaling ito, ang matandang ninuno ay nagbago pabalik sa kanyang orihinal na anyo bilang isang itim na tigre, ngunit hindi nito binawasan ang aura ni Mingju Dang, bilang isang tigre. Siya ay mukhang labis na maringal, na naging dahilan upang si Ye Changqing ay tumahimik na may patak ng pawis na walang tigil na tumutulo. Sa kanyang puso, namangha siya, sorrow noon, tigre naman ngayon, bumabalik ba siya sa kaharian ng hayop, ngunit hindi siya si Wu, nagsimula siyang tumingin sa paligid, naghahanap ng sandata. Kakatapos lamang, isang malaking espada ang bumagsak sa kanyang paningin, na nakakuha ng isang kislap ng pag-asa, masayang sumigaw si Ye Changqing. May nakita ko, maingat siyang lumapit sa espada, matagumpay na nakuha ang kasangkapang makapagliligtas ng buhay at hinayla ito mula sa kahoy. Ang espada ay labis na matalim, may kentab na parang salamin, naglalabas ng isang malakas na aura ng mahawaw ni Ye Changqing, pagkatapos ay sinupil niya ang kanyang takot, itinuro ang espada kay Mingju Dang, nag-aalangan na nagbanta, huwag kang lalapit. Sa kanyang puso, hindi niya napigil ang magtaka. Oh, kayang takutin ng bagay na ito ang isang tigre. Kahit si Ye Changqing ay hindi inaasahan na si Mingju Dang ay tila nauwi sa pagkataranta sa sitwasyong ito, ang matandang ninuno ay nakatayong nakatigil sa pagkabigla, ang espadang yun na may ganoong aura. Kaya nitong lampasan ang ating banal na bagay na Black Tiger Flag, anong klaseng mahiwagang sandata ito, isang imitation immortal weapon, hindi, maaari kayang isang tunay na immortal weapon, pinagpapawisan na ako sa pag-iisip pa lamang. Matapos mag-isip ng mabuti, ang matandang ninuno ay umatras at nagmungkahi ng isang tigil putukan, nagkamali akong nakasakit sa iyo,
Bakit hindi tayo bawat isa ay umatras at tumigil dito? Ano sa tingin mo? Kahit na mapagkumbaba, si Ming Judang ay nagpakita pa rin ng karangyan. Sa puntong ito, si Ye Changqing ay labis na natakot, ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan, na para bang hindi na niya kayang hawakan ng mahigpit ang espada. Nakita si Ming Judang na tila gustong makipagkasundo, naisip ni Ye Changqing sa kanyang sarili, mukhang natatakot ito sa espadang ito, dapat kong samantalahin ang pagkakataong ito upang makatakbo agad. Sa paghihintay lamang sa sandaling ito, hindi pa rin niya nakalimutan si Black Emperor at tinawag siya, "Hanggal na aso, tumakbo ka na." Ngunit sa sandaling ito, sinamantala ni Black Emperor ang pagkakataong makaramdam ng tagumpay, hindi niya pinansin ang babala ng kanyang Panginoon at kinutya ang kanyang kalaban, matandang magnanakaw, "Alam mo na ba ngayon ang kapangyarihan ng aking Panginoon? Paano ka maglakas loob na maging mayabang, panuorin mong mabugbog kita." Ang aso ay tumahol ng malakas, nagdiriwang na ang kanyang Panginoon ay naroon upang suportahan siya. Si Ye Changqing ay labis na nagulat na hindi makapagsalita, tanging sumisigaw sa kanyang isipan, "Huwag mo siyang pukawin." Si Ming Judang, umaasa sa kanyang mataas na paglinang, ay likas na mayabang at may maapoy na ugali na mahirap supalan. Sa pagpukaw ni Black Emperor, hindi na siya nakapagpigil pa. Sa kabila ng kanyang takot, siya ay umungal, "Some pain, kaya kung tiisin ang lahat maliban sa kahihiyan, Black Emperor, ngayon ay kukunin ko ang iyong buhay." Isang maliwanag na pulang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Ming Judang, ang kanyang kilos ay nagbago mula sa mapagkumbaba tungo sa matatag, "Kung nais ng nakatatanda na habulin at patayin ako, huwag mo akong sisihin kung gagawin ko ang lahat." Buong pagmamalaking itinaas ni Ming Judang ang kanyang ulo, tinitipon ang kanyang enerhiya, kinagat niya ang kanyang sariling dila, bumulwak ang dugo, at pagkatapos ay pinagdikit ang kanyang mga paa sa harapan upang bumuo ng maraming selyo. Sa wakas, mariin siyang yumapak sa lupa, naglabas ng isang malalim na pulang aura na patuloy na sumisirid. Sa kalangitan sa oras na ito, isang matingkad na pula lamang ang nakita at tinamaan ng kidlat na labis na nakakasilaw. Si Black Emperor ay yumuko ng mababa upang itaas ang pagbabantay. Sa oras na yun, ang kalangitan ng bayan ng Xiaoy ay labis na magulo na may malalim na pulang aura at mabangis na bugso ng kidlat at hangin, at ang grupo ni Duan Changda ay kakarating lamang dito na nakahugot ang kanilang mga espada. Si Lu Wanfang ay nagmasid ng tamad na sinasabi, "Doon." Si Duan Changda na nakatayo sa tabi niya ay nagtasa, mukhang nagsimula ng kumilos si Ming Judang. Ngunit kumuha si Duan Changda ng isang card, sa card ay iginuhit ang isang bilog upang simulan ang pagtawag. Pagkatapos ay lumitaw ang imahe ng isang alagad, ang matandang ninuno ay nagmadaling nagsabi, "Si Chang Zuan ay napakabagal, ang matandang ito ay dumating na, maaari bang mas mabilis?"